Sama-sama tayong magiging saksi. Naglalagablab na apoy ang sumalubong sa mga residente sa Dagonoy Street, San Andres, Maynila, pasado alas 3 kanina hapon. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog at sa inisyal na investigasyon, nagmula ito sa ikalawang palapag ng isang residential building. Mahigit 30 pamilya ang nawalan ng tirahan matapos masunog ang 17 bahay. 4 ang sugatan at inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng sunog. Lagpas tuhod ang baha sa ilang bahagi ng Malabon kahit walang pag-ulan. At ang dahilan, high tide. At ang navigational gate doon na noong Mayo pa raw nasira. Saksi, si Jamie Santos. Walang ulan at tirik na tirik ang araw kanina, pero baha ang bumungad sa mga taga-Malabon. Sa labas ng tahanan ni Jingjing Estilo sa Magsaysay Street, San Agustin, lagpas tuhod na ang tubig. Dahil din sa taas ng baha, apektado ang maliit na negosyo. Pinasok din kasi ng baha ang kanilang pwesto. Perwisyo para sa tricycle drivers, hindi sila nakapasada. Yun nga nakakapagtaka eh. Yung sinasabi nila na flood control ba daw na yon, bakit hindi gumagana? Mga estudyante kawawa, paano tatawid, hindi alam kung makatawid sa kabila pag aaral nila naapektuhan. Ang baha sa ilang bahagi ng Malabon, bunsod ng nasirang Malabon na Votas Navigational Gate na sinabayan pa ng high tide na umabot sa mahigit 2 meters. Yes, since May 11 po kasi sira na yung navigational gate. So basically kapag high tide pa lang, since below sea level si Malabon, pinapasok na tayo ng baha. Hanggat hindi po siya nagagawa, so high tide pa lang, hindi na makayanan ng mga pumping stations po natin. Kahit daw MMDA at DPWH ang namamahala sa nasirang navigational gate bilang national project, ang Malabon LGU raw tumutulong at nagbabantay upang mapabilis ang pagkumpuni nito. Sinabi ni contractor, by July 1, itatry po nilang i-lift ulit yung navigational gate. Sana maging successful na po yung. Para matulungan ang mga empleyado at estudyante, nagsagawa ng libreng sakay ang lokal na pamahalaan ng Malabon. Hindi rin nakaligtas ang ilang bahagi ng Bulacan sa high tide. Simula raw kahapon, mataas na tubig sa ilang kalsada at kabahayan. Apektado tuloy ang ilang estudyante. Si Aaron Kyle Janicio, itinulak na lang ang bisikleta pauwi sa Balagtas mula sa paaralan niya sa bayan ng Bulacan. Masyado po siya mahirap kasi po yung pressure po ng tubig. Kung pwede naman po yung mga ilog po pwede po linisin or pataasan pa po yung mga like yung Panginay po ay yung Matungaw. Kahapon ay nasa 4.9 feet ang taas ng baha sa ilang bahagi ng lalawigan. Ngayong araw ay mas tumaas pa sa 5.2 feet above sea level ang taas ng tubig. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Pinutol at tinangay ng magnanakaw ang mga kable ng ilang kamera ng MMDA na ginagamit sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang krimen, nahuli ka mismo ng CCTV ng ahensya. Saksi si Joseph Moro. Kadalasang ginagamit ang mga CCTV laban sa kriminalidad o paglabag sa batas. Pero ang mismong gamit kontra krimen, siya naman tinarget ng mga magnanakaw sa EDSA Guadalupe Overpass. Ang pagnanakaw nakuhanan mismo ng iba pang bagong kamera roon ng MMDA na ginagamit sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Makikita sa video ang isang nakatambay sa gitna ng overpass nang bigla siyang dumukwang at may inabot malapit sa mga CCTV. Ninanakaw na pala noon ang kable ng mga NCAP camera ayon sa MMDA. June 20 pa ito nangyari pero nabisto lamang noong Martes nang di gumana ang CCTV. 8 CCTV camera sa north at southbound lane ng EDSA sa Guadalupe Overpass ang natangayan ng kable. Mukhang talamak na ang nakawan sa lugar dahil ang ilang kable roon may babala ng huwag puputulin dahil gawa sa fiber optic at walang tanso na maibebenta. Ayon sa MMDA, pinaimbestigahan na nila sa pulisya ang nakawan. Mahal po yung mga kable niyan yung mga wires. Mukhang ibebenta yung kable rather than
Baka gagamitin sa game. Yung galit sa NCAP. Nasa may mga overpass. Katulad dito, naka-install yung ilan sa mga kamera na ginagamit ng MMDA para sa NCAP o No Contact Apprehension Policy. Pero ang ipinag-aalala ng ahensya ngayon, baka magkaroon ng ideya yung ilan na putulin yung kable ng mga CCTV para sa NCAP. Lalagyan na namin siya ng harap to protect the cameras. Tandaan nyo, pag nanira kayo ng property or kumuha kayo ng property, may penalty yan sa batas. And we'll make sure that you'll be prosecuted. Ayon sa MMDA, malaking tulong ang mga NCAP camera para mapanatiling maayos at ligtas ng mga kalsada. Lalo sa datos ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis System o MARAS noong isang taon, lumalabas ng EDSA at ang C5 ang may pinakamaraming naitalang mga aksidente na tiglampas 8,000. Pangatlo ang Commonwealth Avenue na dating tinaguriang killer highway. We don't want to call any street a killer highway. Make this road safe. Not just this road sa maraming accident, kundi lahat ng road sa Metro Manila. For all. Tingin ng MMDA posibleng ang siksikan sa EDSA ang rason kung bakit maraming aksidente roon. Habang madilim naman sa C5. Mula raw nung ibalik ang NCAP, bumaba ng 18% ang mga naitalang aksidente sa EDSA habang 30% naman ang ibinaba sa Commonwealth Avenue. Bukod sa NCAP, may panukala ring ibaba ang speed limit sa 30 kilometers per hour. I'm really promoting speed limits na mababa ang speed limit especially during the night. Kasi sinabi ng data nila, most of these crashes happen at night. Pero marami pa raw kailangang balansahin para maipatupad yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Isang Chinese national na inaresto dahil sa pagbebenta umano ng nakaw na sasakyan, nahulihan pa ng iba't ibang droga sa Maynila. Saksi, si June Veneracion. Police. Don't move. Ang nilapitang target ng PNP Highway Patrol Group sa Paco, Maynila kagabi, lalaking Chinese national na inirereklamong nagbenta umano ng nakaw na sasakyan. Nagbenta raw siya ng subcompact SUV sa halagang 180,000 pesos. Pero may iba pa palang ibubunga ang traffic operation ng mga pulis. Nabisto kasi nila sa loob ng gamit na luxury vehicle ng lalaki ang mga party drugs, cocaine, shabu at marijuana na nagkakahalaga ng halos 800,000 pesos. Based din sa impormasyon na kuha po natin ay ito pong nahuli po natin Chinese national ay isa sa mga supplier na dito po sa Kalakhang, Maynila. Ang nakumpiskang cellphone mula sa suspect isinasailalim na sa Digital Forensic Investigation para malaman ang mga pinagkukulan niya ng droga at mga taong sinusuplayan niya. Kasi doon sa ebidensya na kuha po natin, maraming mga links, ang daming mga tao na pinagbibigyan itong tao na to, mga pinaglalagyan. Even may mga parokyano tayo doon na Chinese din. Nakumpiska rin mula sa kanya ang isang dilisensyadong baril. Sasampahan ng suspect ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Anti-Fencing Law. Sinusubukan pa namin kunin ang kanyang pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyo saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.